Sa islang yon, may kakaibang patakaran. Kapag may sanggol na ipinanganak, kailangang may isang matanda na mamatay upang hindi lumampas sa 513 ang populasyon. Isang araw, nalaman ng isang lolo na ipinanganak ang kanyang apo. Dahil sa labis na tuwa, tumalon siya sa bangin at isinakripisyo ang kanyang buhay. Ngunit kalaunan, inanunsyo ng doktor na kambal pala ang ipinanganak, kaya 2 tao ang kailangang mamatay imbes na isa. Nagpatawag ng pagpupulong ang pinuno ng nayon. May mga nagmungkahing huwag nang may patayin sa pagkakataong yun dahil isa lang naman ang sobrang sanggol, ngunit hindi pumayag ang pinuno. Ipinaliwanag niyang winasak na ng isang nakamamatay na virus ang mundo sa labas at ang islang yun na lamang ang ligtas na lugar. Kaya kailangang manatili ang bilang na 513. Dahil dito, nagpasya silang gumawa ng isang laro para pumili kung sino ang mamamatay. Bawat isa ay binigyan ng puntos. Ang mabubuting gawa ay may dagdag puntos, at ang masasama naman ay nagbabawas. Pagkalipas ng 8 araw, ang may pinakamababang puntos ang papatayin. Napansin ni Daniel na nasa pinakailalim ang pangalan niya at labis siyang natakot. Kapag napili, ikukulong siya sa hawla at lulunurin. Nangako naman ang kaibigan niyang si Brandon, na anak ng pinuno, na tutulungan siya. Mayroon ding isang matandang may kapansanan na hindi na makapagtrabaho, at isang magnanakaw na nagnakaw ng gamot para sa kanyang may sakit na asawa ngunit itinuring pa ring kriminal. 3 silang nagsikap na pataasin ang kanilang puntos. Ang matandang babae pa nga ay nagtangkang dukutin ng isang sanggol upang mapahinto ang laro. Ngunit nahuli siya. Lumipas ang mga araw at dumating ang huling araw. Namigay si Daniel ng mga mansana sa iba at nadagdagan ang kanyang puntos. Palihim din siyang tinulungan ni Brandon. Sa huli, ang matandang babae ang may pinakamababang puntos, ngunit 10 tao lamang ang bumoto laban sa kanya kaya siya ay naligtas. Sa halip, ang magnanakaw ang nakakuha ng 210 boto. Nawala na siya ng pag-asa, ngunit tumayo ang kanyang asawa at ibinunyag ang isang nakagugulat na katotohanan, inaabuso siya ni Brandon at ilang ulit na siyang pinagsamantalahan nito. Mariing itinanggi yun ni Brandon, ngunit may iba pang kababaihan na nagsalita laban sa kanya.